Missing children, mga nawawalang bata. Mula sa panahon ni Prinsesa Anastasia ng Rusya hanggang sa anak ng pamosong pilotong si Charles Lindbergh, hanggang sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang mga kaso ng mga nawawalang bata. Saan sila napupunta? Ano ang kanilang nagiging kapalaran? Ang karamihan ay sinasabing naging biktima ng karahasan ng mga sindikato ng mga kriminal. Ngunit may nagsasabi ring may ilan sa mga nawawala ang nagkakamit ng mas malagim na katapusan. Hindi sa kamay ng mga tao, kundi sa mga pangil ng kadiliman, sa kagat ng dilim. Ang misteryo, ang kilabot ng buhay. Araw-araw sa bawat mundo, may nagaganap na trahedya, aksidente o krimen. Naging pangkaraniwang karanasan o ordinaryong laman ng balita. Mga trahedyang bunga ng kawalan ng pag-iingat o pagkasira ng bait, matinding galit o pagnanasa sa kayamanan. Kaya, ito na ba ang buong istorya? Ano kung merong ibang dahilan? Ano kung merong ibang mundong nakatago sa atin? Isang mundo na puno ng mga hayop na hanggang ngayon wala pang pangalan sa libro ng mga siyentipiko. Mga hayop na nakaabang sa mga inosenteng nilalang na walang kamalay-malay sa kanilang malagim na tadhana hanggang sila ay makaranas ng kagat ng dilim. Ako po si Jaime Lorenzo, si Sandy Lorenzo, si Jason. Kami po ay mga biktima ng mga kaliwat ng sigbin. Galing kami sa matinding kahirapan. Nasabit po ako sa anomalya sa bangkong pinapasukan ko. Dahil sa kaso, naging malaki ang utang namin. Na-embargo ang mga ari-arian namin. Farm, car, several jewelries. Naputulan kami ng tubig at kuryente. Around that time, nung nagpakilala po sa amin si Mr. Salgado. Kliyente ni Jaime, sa bangko niya si Mr. Salgado. Inimbitahan niya kami sa kanila for lunch. At doon namin nakilala ang ibang miyembro. Doon nag-umpisa ang bangungot. Maligo, malamig. Kayo naman. Masyado lang ako naging ambisyoso. Nagkamali ako. Binigyan ko ng loan kahit na alam ko na kulang sa collateral. Dahil kasi meron kaming usapan ng maglo-loan. Kaya nga lang mukhang dinoblo cross ako ng aking boss . Oh, Dahil ang gusto niya siya yung may cut. Kaya ako ngayon yung naipit. Naku. Nangyari? So, ano? Si Santiago. Pero hindi. Nakabawi rin ako sa kanya. Ang ginawa ko, na manipulating figures. Napalabas ko kung ano yung mga anomaling ginawa ng boss ko. Kaya, si Santi rin siya. Bravo! Fine. Ba't ayaw mo maligo, sweetheart? Come on, ligo tayo, sabi. Pinapakiramdaman ko lang yung tubig. Ba't mo pa papakiramdaman? Don't rush me. Swim! Kanina ayaw mo mali. No need to make pakiramdam. Halika na. Oh, excuse me. I need a drink. Just get a drink, guys. Excuse me. What about that? Sige nga, share si Das. Sige nga. Ito talaga. Ano ka ba? Bakit ba kailangan ilagdag mo yung basura natin? Nakakahiya. Hindi ko pa nababangkat sa kanila . Gusto ng akin pero Alam mo nilang katotohanan . Tingin ko, Kulang naman ang testing ang tayo ng mga yan. Tinitesting? Para ano? Ay, may nakikinig ka ba sa akin?
Jaime! Sandy! Balik kayo dito. Oh, okay. Ika doon tayo. Ah! Sorry, kung naging kaming parang mukhang chismoso. Hindi naman. Ang katotohanan yan alam na namin ang kwento mo. We just wanted to make sure. Make sure what? Ay, alam namin ambisyoso ka. Oh, Gagawa ka ng paraan hanggang makuha mo yung gusto mo. Ikaw din, Sandy, ganun ka rin. Di ba? Oh, please. Yun ang dahilan kaya namin kayo pinili eh. We know that you're both ambitious. And we also know that you don't play dirty. yeah. At may konsensya kayo. Minalas lang. Jaime, Yes. just suppose, ha? Kung may isang bagay na kailangan mong gawin, at pagkatapos noon makukuha mo ang lahat ng swerte sa mundong to, gagawin mo ba yan? Depende kung anong klaseng pagagawa, di ba? Okay? Yun lang gusto namin marinig. Yun lang kailangan namin sa'yo. Ngayon. Teka. May proposal ako para sa'yo. It turned out na meron pala silang magandang guest house sa likod ng mansion nila. Kami nga itong nahihiya dahil very apologetic siya dahil malapit nga ito sa nursery school nila. Pero at that time, summer, so wala namang mga bata, so walang nangungulit sa amin. In-offer niya sa amin to na tiran hanggang wala pa kami nakikitang bahay. Doon muna kami. Kaya nga, hindi nga kami makapaniwala sa swerte namin dahil nakilala namin tong mabait na matandang to. Pero, ang talagang hindi lang maalis sa isip ko yung bata. Anong gagawin nila sa bata? Wala ka man o hindi. We've been very trustful. Pero wala ko naman ang loko sa amin. Sa bahay o sa negosyo. On the contrary, Hindi naman dyan, naghama sa ito. since we formed the group, Dalawa? lahat ng mga miyembro nagkaroon ng magandang swerte. Like Colonel Ravales, for example. Bago sumali sa grupo yan, wala, SPO1 lang yan. Ako, attorney taga-notaryo lang ng affidavit. Ngayon, may sarili na akong law firm. Bibigating corporate giants pang aking mga kliyente. Ha? Diba? Mr. Salgado, attorney. Tito Leroy. Okay? Tito Leroy, thank you so much. I don't know how we deserve this, pero maraming salamat. Sus. Basta miyembro ng kaliwat ng Sigbin, you deserve nothing but the best. Di ba nga? Kaliwat ng Sigbin. That's the name of our group. You'll get to know it better eventually. And just like that, dumating ang swerte. Hindi ko alam na isinabit pala ni Mr. Salgado yung application ko sa Eurasian Bank of the Philippines. Nagkasakit ang editor ng magazine namin. So, ako ang kinuhang kapalit. Sa record ko, imposibleng matanggap ako sa ganung kalaking bangko. Pero hindi lang ako natanggap. Ginawa pa akong branch manager. The magazine wins an award. Parang magic. Lahat ng gawin namin, swerte. Immediate ang promotion ko. Pati nga sa casino, nanalo pa ako ng 50,000 eh. And then, nagkita uli kami ng kaliwat ng Sigbin. Doon namin nalaman kung anong kapalit ng aming swerte. Balitang-balita ang pagbalik niya sa pag-asenso ngayon. Here's to more success. Salud! Salud. More success.
Salamat po. Magmula na naging kasali kami, naging tuloy-tuloy uli ang swerte namin. I mean, I'm like, God, it's really happening. Because we are blessed by our benefactor. Siya nagbibigay ng swerte sa atin. Oh yes, thank you, Lord. Oh, no, Sandy. Not him. The other one. The one who really exists. Oh, yung tunay. Hindi siya estatwa, hindi siya kaluluwa. Makikita mo siya. At mahahawakan mo siya. Siya nagbibigay ng swerte sa atin. And in return, nagbibigay ng kaya sa kanya ng alay. Simple lang naman ang hinihingi niya. Sino mo siya? Nasaan mo siya? Oh, it's just around. In fact, sina Attorney Arboleda, sila ngayon ang magbibigay ng alay sa kanya. Pwede mo ba kami sumama para makapagpasalamat man lang? Sa wakas, dumating na ang oras na pagdidesisyon. Nakahanda na ba kayo makipagkita sa kanya? Magbigay ng alay sa kanya. Ano ang ibig niyo sabihin? Naaalala niyo ba, nung unang kumain kayo dito sa bahay, may nagtanong sa inyo kung may isang bagay na kailangan niyang gawin. Pagkatapos ng ginawa niyo yung bagay niya, pupunta sa inyo lahat ng swerte sa mundo. Gagawin niyo ba yung bagay na yun? Naaalala niyo ba yun? Pues, heto ang iisang bagay na kailangan niyong gawin. Ano ho yun? Bata. Oo? Kukuha kayo ng isang bata. At dalhin niyo dito sa amin. Sinabi ko na sa iyo, mga satanista sila. Keep your voice down. Maririnig nila tayo. Ikaw makinig sa akin. Papatayin na yung bata. Sino may sabi? Nakita mo ba? Eh, yung bata nakita ko. Ito, di ba binasa yung tabloid? At tignan mo, nawawala yung bata. Jaime, daan-daang bata sa Pilipinas ang nawawala buwan-buwan. Tignan mo kasi yung picture eh. Sino ba kasama? Si Kera Ravelas, di ba? Sino ba kasama natin bukas? Si Kera na din ah. Ano bang date itong nasa tabloid? Isang linggo pagkatapos ng lunch party natin, hindi ba? Maraming maaaring nangyari sa bata to sa loob ng isang linggo. O sige. How about itong swerte natin? Ha? Itong swerte natin? Hindi ka mo nagtataka? Anong klaseng swerte ito? At yung sigbi? Yung sinasabi ng sigbi? Ano yun? Sino yun? Hindi yung natural, ha? Hindi yung mga Diyos. Mga Diyos? Kailan ka pa naging religious? Hindi ka nga nagsisimba eh. That's beside the point, okay? No! This is the point! Guminahawang buhay natin. Ano gusto mo mangyari, ha? Mawalan uli ng trabaho? Bumalik sa wala? Ganun ba? Jaime, ayoko lang bumalik uli sa puntong nakikipag-unahan ako sumakay sa taxi. Sumasabit ako sa jeep para lang makapunta sa trabaho. Dahil naibenta na natin ang kahuli-huli ang sasakyan natin. Tatakot ako mawala ang lahat ng ito eh. Tatakot ako.
Sige, we'll compromise. Kung tayo ng bata, kailangan malaman natin kung ano gagawin na sa bata. If that's a good thing, then it's okay. It's okay with me. It's no problem. Pero kung masama ang balak nila, look at me. Kung masama ang balak nila, we stop. Okay? Agreed? We will stop. Okay. Iniisip ko lang naman kasi si Jason eh. Iniisip ko ang future ng anak natin. Ito ang gagawin niyo. Pumili kayo ng bata. Ihiwalay niyo sa iba. Kausapin niyo. Aliwin niyo. Bigyan niyo nitong candy. Pagkatapos, ibigay niyo nitong Blue Star Tattoo. Bakit yung tattoo? Uso ngayon yan eh. Gusto ng mga bata yan. Yan ang magiging alas natin. May fast-acting drug yan. Mapasok sa balat. Drug? Anong klaseng drug? Kombinasyon. Dichlorlysergic acid at saka codeine demerol. Don't worry, walang after effects yan. Puro lang ng konti ang utak ng bata, tapos mabagal ang reflexes. This is kidnapping. Kidnapping and assault. And you're using drugs. Bakit? Minsan ko lang sasabihin sa ito, Lorenzo. Noon pa talaga ayaw kong pumasok ka sa grupo eh. Dahil may kutubo kung wala kang guts na gawin ang dapat mong gawin. Samuel! Huwag ka makialam dito! Ano? Gagawin mo ba? O hindi? Ay babalik kita sa lungga ng malas kung saan ka namin pinulot. Anong mangyayari sa mga bata? Gagawin mo ba? Oo, gagawin na namin. Gagawin na namin. Oo, si Blue Star. Narinig ko na yon. Rugby? Bato? Psst. Walang sinabi yon. Yung karesba ko nga si Bobit, munti ka na mahuli. Nakatakas lang. Eh paano? Masyado nagmamadali yung dudu ko sa kanya. Okay. Hi. I see may nabingwit kayo, ha? Congratulations. Anong gagawin namin sa mga bata? Si Carl na lang magbibigay ng instructions sa'yo. We have to leave. Pupunta kami sa kasal ng anak ni attorney. Alright, si Ruby. Masakit ang ulo eh. Okay, mauna na kami. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong namin. Anong mangyayari sa mga bata? Jaime, everything has its price. Everyone has its time. Ang mga batang to, hindi na nila makikita yung pamilya nila. Kaya huwag kang mag-alala. We will make sure na tatanggap sila ng 3 million pesos over the next 5 years. So you see, sa pamamagitan ng mga bata, aahon pa sa paghihirap papelya nila. Now, I have to leave. Excuse me, ikaw na bahala sa kanila. Okay, ako naman. Go. Come on.
Tara. Tama na ha! Dali! Alis na! Si Jason! Jason! Takbo! Jason! Mamaya na sasabihin namin sa'yo. Hindi pa, Alina. Namood na. Tama na yung Jason! Let's go! Hey, let's go! Please! Okay. Relax lang. Hindi kami galit sa inyo. Kahit na namatay si Ravales, kasalanan niya. Hindi siya nag-ingat. But dears, malaking kasalanan ang ginawa nyo. Nagtiwala kami sa inyo. Oh yes, dears. Binitin niyo ang sigbin. Ayaw ng sigbin ang binibitin. Nakikiusap po kami, Mr. Salgado. Hayaan niyo na lang ho kaming makaalis. Nangangako kami. Wala kami pagsasabihan na nalalaman namin. Hindi kami magsusumbong kahit na sa pulis. Sandy, magsumbong man kayo. Walang maniniwala sa inyo. Lalo na sa asawa niyong estapador. So please, ibalik niyo na lang yung bata. Kahit sinong bata, pwede na. Nakikiusap po ako. Huwag niyo ho kaming saktan. Sandy, hindi namin kayo sasaktan. Please remember that. Kapamilya na namin kayo eh. Hinihintay lang ng sigbin ang inyong alay. Hindi kami tulad niyo. Hindi kami papatay ng inuseteng bata para lang ipakain sa halimaw na yon. Bakit?
May mga inosente pa ba sa panahon ngayon? Ang mga inaalay naming mga bata ay mga adik. Basura ng lipunan. Can't you see? Kung lumaki man lang sila ay magiging kriminal. Nang tulong ba nga tayo sa lipunan, di ba? Huwag kang lalapit. Aalis kami. Huwag niyo kami susundan. Hindi kami susunod. Hindi namin kayo pipigilan. Pero tatandaan nyo, kung sinong binigyan ng biyaya ng Sigbin, ay kailangan magbigay ng alay sa kanya. So relax lang. Pero ito tandaan mo, kahit saan kayo pumunta, ay hahanapin kayo. At hindi siya titigil hanggang magbigay kayo ng alay sa kanya. You can run but you can't hide. Hinihintay ng Sigbin ang inyong alay. Hinihintay ng Sigbin ang inyong alay. Hinihintay ng Sigbin ang inyong alay. Tama ka dyan! Takbo! Takbo! Huwag na huwag kayo magkakamaling maabusan. Pag ginalaw niyo ang pamilya, ako na mismo papatay sa inyo! Tandaan niyo yan! Pumunta kami kay Romy, kaibigan ko. Ano siya, ex-security guard pero ngayon private detective. Pakaramdam kasi namin, safe kami sa kanya. Yun ang akala namin. Dali! Sigurado ko. Jaime! Sigurado ko dito. Jaime! What's this all about? Yan sa loob. Sige, yan sa loob! Diyan. Ha! Jason! Jason? Sige, sponsor kayo sa loob. Sa loob yun. Ha! Jason! Tinawagan ako ni Romy San Jose, yung dati kong kaklase sa College of Criminology. Nagpapatulong sa kaso. Possible abduction yon, hindi kidnapping. Wala namang ransom na hinihingi. Yun daw anak ng kaibigan niya. Sinamahan ko nga sila sa bahay ni Leroy Salgado, yung suspect. Sigurado kami dito. Hindi yung kwarto eh. Ha? Hindi yung kwarto eh. Dito mo pinapatay ko. Bakit hindi yung kwarto si Vin? Sigurado ka na. Lipat naman ako. Ha? Saan yung nagiging ako? Jason! 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 Ano ba talaga hinahanap mo, Jaime? Sigurado si Jason. Sige namin dito, search warrant! Kung wala kayong search warrant, kailangan umalis kayo dito ngayong din! Romy, wala tayong para. Talo tayo. Balikan na lang natin. Warrant! Balik lang tayo. Ikaw. Ano yung magagawa sa kanya? Dali lang. Makikiusap ako sa inyo. Kung ano man ang gusto niyong gawin namin, gagawin ko. Gagawin ko. Ibalik mo lang sa akin si Jason. Jaime, we don't know what you're talking about. Oh, dear. Sino kaya tumukot sa kawawa mo, anak, ha? Ibalik mo lang sa akin si Jason. Ibalik mo lang sa akin si Jason! Pasensya na ako kayo.
Alam ko kung saan naroon ang anak mo. Paano ko matitiyak na hindi mo ako niloloko? Meron ka pa bang ibang mapagkakatiwalaan? Nagpapasalamat ako. At nang dahil sa inyo, napatay ang asawa ko. Singdugo rin siya ng sigbin. Isa rin siyang halimaw. Wala na siyang ginawa kundi saktan ako tuwing tututol ako sa kanyang kagustuhan. Ngayon, may duda ka pa. Dahil na, wala nang oras. Hindi dyan. Dito ang daan papunta sa anak mo. Jason? Jason? Jason, anak, buhay ka. Jason. Well. Mukhang mabubusog talaga ngayong gabi ang sigpin. Mr. Salgado, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyong sasaktan si Jason. Hahanap na lang ho ako ng ibang alay. I'm sorry, it's too late. Umalis na kayo. Sige na. Halika na. Dali. Kapag ang mga mahal sa buhay ang napunta sa panganib, walang pera at tagumpay ang ipagpapalit ng sinuman. Ano to? Ano? Jaime, please. May dala na ba kayo search Jaime, warrant? please. Ha? Nasa na? Pakita nyo na. Please, what's Parang the wala tayong problem? oras. Please, Jaime! Jaime! Please! 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 Mapapahamak ka! Huwag niyo saktan na mister ko! Maawa kayo! Pakiusap lang po. Wala akong kasalanan to. Ano ba nagawa namin? Jaime! Jaime! Hayaan mo sila. Jaime? Jaime! Anak ko! Anak ko! Asan ang anak ko? Jason! Asan si Jason? Ligtas na sila. Umalis. Umalis ka na. Ligtas na sila. Ligtas mo ang sarili mo. Umalis ka na! Salamat.
Mula noon, bumuti na ang buhay namin. Bumangon kami. Right now, isa akong freelance writer sa isang woman's magazine. Si Jaime naman, nakabili ng taxi. Taxi driver by day, accountant by night. So, we're okay. Nahanap ang dose-dosenang kalansay ng bata sa basement. Kasama ng mga bangkay ng ilang miyembro ng kulto. Pero walang halimaw na nakita. Base sa ebidensya, inaresto sina Attorney Arboleda at nabigyan ng mabilis na hustisya ang mga kawawang bata. Maaaring nalutas na ang mga kaso ng kidnapping at murder. Pero ano nga ba ang motibo? Sa pananaw ng mga autoridad, ang kaliwat ng Sigbin ay kulto ng mga cannibal. Si Mrs. Ravela siguro'y nakonsensya. Sinubukang isaklolo si Jason, ngunit nabaril ni Salgado. Pero bakit parang kinain din si Salgado? Pero iba ang nasaksihan ni Jaime at Sandy Lorenzo. Isang halimaw na nagbibigay swerte kapalit ng dugo ng mga bata. Meron nga bang uri ng hayop gaya ng sigbin? At kung meron nga, ano ang nangyari sa kanya?